Pagkapasok ko sa bahay, dumiretso na agad ako sa kwarto. Nakita ko si Raven na nakada pa sa kama at nagla-laptop. Napansin niya siguro yung presence ko kaya agad siyang nagtanong. Saan ka galing? Seryosong tanong niya nang hindi tumitingin sakin. Ano kumain lang? Teka, bakit ba ako nauutal? Kumain kasama ang lalaki mo? Teka, ano bang sinasabi niya? Ano bang sinasabi mo, Raven? Kumain ako kasama yung mga kaibigan ko. Pagpapaliwanag ko pero parang wala naman itong pakialam. Push, yun na lang ang tanging naisagat niya sa akin. Nagpalat na ako ng damit at humiga sa tabi niya. Pagkahiga ko niyakap ko siya pero agad-agad niya din yung tinabig. Ano ba, hindi mo ba nakikitang may ginagawa ako? Huwag kang ang istorbo, lagi naman akong istorbo sa iyo eh. Gusto ko sanang sabihin yun pero wala akong lakas ng loob. Raven, hindi porket hinalikan kita kanina okay na tayo. Pwede ba, napagkamalan ko lang yung lobby mo na lobby ng babae ko. Huwag ka nang umasa, agad na gumuhit yung sakit sa mukha ko kasabay ng panunubig ng mga mata ko. Puro na lang siya babae niya. Akala ko kanina okay na kami, akala ko okay na kasi hinalikan niya ako pero akala ko lang pala yun. Note to myself, huwag aasa, kailan kaya kami magkakaayos? Kailan kaya dadating yung araw na yon? Kinaumagahan nagising ako mag-aalas 12 na pala. Napuyat kasi ako kagabi eh. Hinintay ko muna siyang makatulog at hinalikan sa lobby, ganun naman lagi ginagawa ko. Nag-ayos na ako ng sarili ko, wala si Raven sa tabi ko, rest day niya ngayon, siguro nasa baba siya at nanunood ng TV. Bumaba na ako at sana pala hindi na lang ako bumaba. Sana hindi ko na lang ito nakikita. Si Raven kasama ang isang babae at naghahalikan sa loob ng sarili naming bahay. For God's sake, nandito ako, ang asawa niya. Pero sabi niya nga hindi niya ako itinuturing na asawa. Nag-iwas na lang ako ng tingin at dumiretso sa kusina, kumain ako ng kumain. Sana pagkatapos ko dito tapos na sila sa ginagawa nila. Alam ko timang ako, kasi hinahayaan ko yung asawa ko sa iba, pero paano kung pinigilan ko sila sa ginagawa nila? Magagalit si Raven, magagalit siya sa akin at pag nangyari yun, baka iwan niya ako. Ayokong iwan niya ako, handa akong magbulag-bulagan, huwag niya lang akong iwan. Pagkatapos kong kumain, pumunta na ako sa sala, kung saan nandoon sila. Sila na naghaharoten, si Raven na sweet sa iba pero pag sa akin wala, parang hindi niya ako kilala. Napansin nila akong dalawa, Yaya, pakikuha nga kami ng juice. Raven, pinanindigan niya talagang katulong ako dito. Tumawa na lang ako ng peke, tumulong yung isang butil ng luha ko, agad akong tumalikod sa kanila at sinunod yung utos niya. Narinig ko pang sabi ng babae na, babe ang bata naman ang katulong mo, kasing edad lang natin yan, baka mamaya pinagnanasaan mo na yan, sana nga pero hindi, daig ko pa ang may nakakahawang sakit. No way babe, sayo lang ako magnanasa. Nasasaktan ako sa mga naririnig ko. Araw-araw naman akong nasasaktan eh, araw-araw niya akong sinasaktan. Hindi na ako magtataka kung isang araw hindi na ako nakakaramdam ng sakit. Sana nga mangyari yun yung mamamanhid na lang ako at hindi na masaktan pa. Binigay ko na yung juice nila at umakyat agad sa kwarto at naligo, lalabas muna ako, kailangan kong huminga, kailangan ko ng kaibigan. Pagkatapos kong magbihis agad-agad akong lumabas ng bahay, nakita kong napalingon sakin sila Raven, pero hindi ko na yun pinansin. Nilabas ko na yung cellphone ko at din-dial agad ang number ni Kerwin. Hello Kerwin, oh, bakit ka napatawag, nasaan ka? Sa kondo ko, bakit pupunta ako dyan, but why, may nangyari ba? Yes, palagi naman sige na, punta na lang ako dyan. Binaba ko na. Alam ko naman kung saan yung building ng kondo niya eh, sumakay na ako ng taxi at binigay ko yung address kay Manong at pinaharurot na niya agad yung taxi niya. Pagkadating ko sa unit niya nakita ko siyang nag-aabang. Pumasok na kami sa loob, pagkasapasok namin niyakap ko na siya. Hindi pa namin naisasara yung pinto pero niyakap ko na agad siya. Siya lang lagi yung sandalan ko, kaya pag nawala siya, hindi ko kaya. Siya na lang ang kaibigan ko. Asawa mo na naman, tanong niya, tumango ako, palagi naman eh, iyak lang ako ng iyak sa kanya.
Don't cry, hindi mo dapat iniiyakan yung taong walang kwenta, napayuko ako sa sinabi niya. I know worth it lahat ng ito, mamahalin rin ako ni Raven. Kerwin, eto na naman siya umiiyak ng dahil sa lalaking yun, kung ako na lang sana. Kung ako na lang, hindi ka iiyak ng ganyan Agnes. Sa'yo lang ako maniniwala, hindi kita lolokohin, lagi kitang mamahalin at aalagaan. Kung ako yung mamahalin mo, pero wala duwag ako, takot akong ma-reject kaya pinili kong mahalin ka ng walang nakakaalam na ako lang ang nakakaalam. Kasi kapag ako lang ang nakakaalam I found no rejection. I choose to love you in my dreams, for my dreams no one owns you but me. Why I'm so sad? Tanong niya, kasi hinahayaan mong saktan ka niya. Agnes, sometimes you have to just go in your room, turn the lights out and cry, but after that, you have to move on. Come on, Agnes, araw-araw ka nang nasasaktan, try mo ring mag-move on baka sakaling pag nag-move on ka. Wala ka nang maramdamang sakit pa dyan sa puso mo. Mahabang lintanya ko, magsisilita pa dapat siya nang nagpatuloy ako sa pagsisilita. Subukan mo ring buksan niyang mga mata mo. Malay mo nasa harapan mo lang pala yung totoong nagmamahal sa'yo, sabi ko ng seryoso. What do you mean? Naguguluhan at nawiwerduhan tanong niya, umiling lang ako at ngumiti. I'm in love with you. Tumayo ako pero may nakaharang sa nilakaran ko kaya napasubsob ako sa lamesa, epic ng pag-walk out ko. Hahahaha ano ba yan Kerwin, nagdadrama ako dito wag kang ang ipal hahahaha, napuno ng tawa niya yung buong sala. Kaya kahit na bad trip ako kasi nasubsob ako napatawa at napangiti na rin ako. Basta masaya siya masaya na rin ako. Eto naman, tumawa lang, hindi man lang ako tinulungan, humalakhak ako at tumayo. Kaya mo na yan malaki ka na, tumayo na siya at pumuntang kusina. Pakain ako nagutom ako kakaiyak sigaw niya mula sa kusina, napangiti na lang ako. Huwag kang mag-alala dadating rin yung araw na hindi ka naiiyak. Nanunood na kami ng TV ngayon, ayaw ko munang umuwi at baka nandoon pa yung hipon ng asawa ko. Naalala ko na naman yung kanina, kusa na lang tumulo yung luha ko kaya napahikbi ako. Akala ko na ilabas ko ng lahat pero hindi pa pala. Alam mo mas special ang luha kesa sa ngiti, kasi kahit sino pwede mong ngitian pero ang luha tutulo lang yan sa mga taong hindi mo kayang iwan. Napatingin ako kay Kerwin. Seryoso siya, pagdating sa mga ganito ang seryoso niya lagi. Tama ka, tutulo lang yun sa mga taong hindi mo kayang iwan, nakatingin pa rin ako sa kanya at nakita kong may pamatak na luha galing sa mga mata niya. Agad niya rin itong pinunasan. Kerwin, bakit? Nandito ako sa bahay kasama si Clinton, ano nga bang pangalan nito? Babe, kailangan ko nang umalis, Clinton, I forgot her name. Sure, Clinton? Patanong kong sabi. Okay, yun na lang ang sinabi ko dahil nawawalan ako ng gana. Pagkaalis niya ng bahay nagpunta akong bar. Yung asawa, I mean si Agnes, umalis kanina at wala akong pakialam kung saan siya pupunta. Nandito na ako sa bar, agad akong umupo sa high stool at nag-order ng iinumin. Raven, napalingon ako sa tumawag. Oh, si Aldi pala yung pinsan ko and yes, may pinsan ako, marami. Tinanguan ko lang siya dahil wala talaga ako sa mood. Long time no see, kamusta buhay may asawa? Tanong niya. I'm not gay, napailing-iling ako, gay ka dyan? Ganito talaga pag in love. Sa bagay na in love rin ako dati pero wala, sinayang niya Pahalagahan mo yung taong nagpapahalaga sa'yo. Malay mo pag hindi mo pinahalagahan baka sa isang iglap mawala na lang yung taong yun sa'yo. Walang nagpapahalaga sa akin, may lumapit kay Aldi na dalawang lalaki at kinausap siya, pagtapos nun umalis na silang tatlo. Hindi man lang nagpaalam, nakaupo peran ako dito naisip ko yung mga sinabi ni Aldi. Bakit ko naman papahalagahan kung wala nga akong halaga sa taong yun? Bro nandito ka na naman, napalingon ako sa nagsalita. Si Romel pala, he's my best friend cousin siya yung may-ari nitong bar na ito. Di ko na lang siya inimaiken at nagpatuloy sa pag-inom. Ano na naman problema mo? Tanong niya, mukha ba akong may problema? Zero? Umiling-iling lang siya at nagsalita na naman. Asawa mo na naman no? Bakit ko naman po problemahin yung malanding yun, sino ba siya?
Bitter mo bro, yun na lang ang sinabi niya at umalis. Ako bitter, what the hell, I'm not. Tumayo na ako at lumabas ng bar, dumiretso ako sa sasakyan ko at mabilis yung pinaharurot. Pagka-uwi ko, walang tao sa bahay, nasaan na naman yung babaeng yun? Siguro nasa mga lalaki niya na naman F***K, ano bang pakialam ko, wala dapat akong pakialam, wala. Nagpahatid ako kay Kerwin sa bahay, gabi na kasi at yung kaninang drama niya, naiyak lang daw siya kasi inaantok na. Salamat Kerwin, sabi ko kay Kerwin tapos hinalikan siya sa pisngi. Pumasok na ko sa loob, pagbukas ko ng pinto mukha niya agad ang nakita ko. You kissed him, eto na naman po kami, Raven pagod ako. Lalagpasan ko na sana siya pero nagsalita ito. Pagod ka, bakit, nakakapagod ba yung ginawa nyo? Ano, ikinama ka ba niya? Naipikit ko ng mariin yung mga mata ko at huminga ng malalim. Ano ba Raven, wala akong ginagawa, wala kaming ginagawa, hindi mo ako katulad, ang lakas ng loob kong sumagot sa kanya. Alam kong nagtitimpi lang siya, pwedeng-pwede niya akong saktan kung gugustuhin niya. Para kang walang asawa, uwi ba yan ng matinong babae, uwi yan ng maduming babae, sa bagay madumi ka naman, slut is always a slut, sinampal ko siya, grabe siyang magsalita, parang hindi niya ako minahal dati. Napailing-iling na lang ako sa kanya at hinayaang tumulo ang mga luha ko. Gumawa ka man ng maganda o masama, tama o mali, kapag ayaw talaga ng tao sa'yo, huhusgahan at huhusgahan ka pa rin nila. Masakit yung mga sinabi niya, sobrang sakit, tinitigan ko siya sa mga mata niya gamit ang mga mata kong pagod at nasasaktan. May asawa pa pala ako, parang wala at ikaw yung mas nakakakilala sa akin Raven, for God's sake. 4 na taon tayong magkasama, at alam mo yung mga hindi ko kayang gawin at kaya kong gawin, pero ikaw pa yung unang nanghusga sa akin, imbis na sabihan ako ng, okay lang yan, alam kong hindi mo magagawa yon. Kilala kita pero ikaw na taong mahal ko, ikaw na taong pinagkakatiwalaan ko, ikaw na mas nakakakilala sa akin, ikaw pa yung unang nanghusga sa akin, humahagulgol na sabi ko, napahawak ako sa dibdib ko habang nakatitig pa rin sa kanya. Ang sakit Raven, ang sakit-sakit na, yun na lang ang sinabi ko sa kanya at tumalikod na ako. Umakyat na ako, pumasok sa kwarto at humiga sa kama, hindi na ko nag-abalang magbihis pa. Sa unang pagkakataon nagawa ko siyang sagutin, hindi ko alam kung ano bang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi Leon at hindi ko dapat sinabi yun, lalo siyang magagalit, sakit at baka iwan niya ako, ayokong mangyari yun. Siguro kailangan kong mag-sorry sa kanya bukas. Pinagmasdan ko habang umiiyak si Agnes, is she tired? Ganun na ba ako kasama? Sobra na ba? Umakyat na akong kwarto, nakita ko siyang nakahiga sa kama at natutulog. Hindi ko makalimutan yung sinabi niya sa akin kanina. Tuwing titingin ako sa kanya, nagpapaulit-ulit ang mga sinasabi niya. This woman and her words, ayokong maapektuhan sa mga sinasabi niya. Pero kahit anong gawin ko, alam kong apektado ako. Dahil kahit anong gawin kong pagtanggi, alam kong siya pa rin talaga. Pinagmamasdan ko lang si Raven matulog, ang gwapo talaga ng asawa ko, sobra. Unti-unti akong lumapit sa kanya and I kissed him on his lips. Pagkatapos nun niyakap ko siya, yakap na sobrang higpit. Hindi ko kayang mawala itong lalaking ito sa akin. Hindi ko kahiya. Nakatitig lang ako sa maamong mukha niya. Ang gwapo niya, sobrang gwapo, ang ganda ng mga mata, mananipis na labi na ang sarap halik-halikan. Samandal lang ako sa dibdib niya at nag-isip, kailan kaya niya ako mamahalin ulit, kailan? Naramdaman kong gumalaw siya, aalisin ko na sana yung pagkakayakap at pagkakasandal ko sa kanya. Pero naunahan na niya ko, naitulak niya ako dahilan ng pagkakalaglag ko sa kama. Imbis na tulungan niya akong tumayo, sinigawan niya pa ako. Ano ba, wag na wag mo nga akong yayakapin, ayan yung mga sinabi niya, ayos lang sa akin, inaasahan ko ng ganyan yung magiging reaksyon niya. Tumayo na siya at dumiretso sa CR. Ako, nakaupo pa din dito, kailan kaya siya magiging sweet sa akin? Umaasa ako na sana isang araw, okay na ang lahat, walang away, walang husgahan at sakitan. Napatingin ako sa nagri-ring, yung cellphone niya.
Lumapit ako doon at kinuha yun. Tumatawag si Morena. May tumatawag, sasagutin ko na sana nang biglang may umagaw sa akin ng cellphone. Pagtingin ko si Raven, yari na naman ako nito. Tinulak niya ako dahilan para tumama yung likod ko sa pader. Hindi ko na ininda pa yung sakit. Oo, masakit, pero mas masakit yung puso ko. Sinabi ko bang pakialaman MK itong cellphone ko? Ha? Galit siya, lagi naman. Huwag na huwag kang mangingialam sa mga gamit ko at huwag na huwag hahawakan ang cellphone ko. Nakakabingi yung sigaw niya. Bakit, ayaw mong mabasa ko ang mga text nyo ng babae mo, at ayaw mong malaman nila na may asawa ka? Hindi ko na napigilan pa at napasigaw na ako. Wala akong asawang malandi, walang emosyong sabi niya. Umaasa ako kasi alam kong mahal mo pa ako Raven, ang lakas ng loob kong sabihin yun. Sabihin mong mahal mo pa ako, please, pagmamakaawa ko. Hindi kita mahal at hindi na kita mamahalin pa ulit, wala akong pakialam sa'yo kaya please, huwag mo na rin akong pakialaman. Pagkasabi niya nun, kinuha niya yung susi ng kotse niya, tumalikod na siya at hinayaan ako ditong nag-iisa. Naiiyak na naman ako, hindi na niya daw ako mahal, masakit marinig mula sa kanya yun pero mahal ko siya kaya kahit masakit kakayanin ko kasi sobrang mahal ko siya, I don't want him to leave me. Tuloy-tuloy pa rin yung patak ng luha ko, wala talagang araw na hindi ako umiiyak. Naalala ko kung paano kami naghiwalay. Ang sakit ng ulo ko, pagtingin ko sa paligid nasa school pa naman ako nakahiga sa likod ng building ng school. Pero teka, di ba may babae kanina at may nagtakip ng bibig ko at everything went black, anong nangyari? Anong oras na ba? Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa ko at tiningnan kung anong oras na. Halos lumuwa ang mata ko nang makitang 4 na, ang usapan namin ni hubby ko 3:00 ang date namin. Biglang nagring ang phone ko, OPS's yung hubby ko tumatawag, asan ka? Na-miss agad ako ng hubby ko, hihi. Hanapin mo hubby ko, sabi ko haha. Sinabi ng asan ka? Sinisigawan niya ako, why? Galit ba siya dahil hindi ako nakapunta agad? Pupunta naman ako sa date namin late nga lang. Nasa school ako hubby. Why? Asin niyang galing, narinig kong sumangot siya, umiiyak ang hubby ko, why? May nagawa ba ako? Hubby teka, hindi ako nagsisinungaling, at bakit ka ba nagagalit dyan? Ano bang ikinagagalit niya? Hindi ko siya maintindihan. Bakit hindi mo tanungin iyang sarili mo kung bakit ako nagkakaganito? Ang ganda ng regalo mo sa akin, nagulat talaga ako. Talaga hubby, nalaman mo na yung gift ko. Masaya ka ba? Wow, nalaman na niya, siguro kaya siya sumisigaw para maitago yung kilig niya. Yeah. Teka hubby, at inend niya, ate kanina pa naghihintay yung boyfriend mo dun sa rooftop, ang swerte mo ang effort niya, sige na akyat ka na dun, agad-agad akong tumakbo papunta doon. Umakyat na nga ako sa rooftop, ang ganda nga dito ang galing ng pagkakagawa, may red carpet pa. Talagang pinaghandaan, may lamesa sa gitna tapos 2 upuan, yung James may wine candles, at iba pal. Nakita ko si Raven na nakaupo sa isang sulok na katakip ang mga kamay niya sa mga mata niya. Bakit kaya, hubby ko, malambing na tawag ko, umaangat siya ng tingin, at tumayo pagka tayo. Naputol ako sa pag-iisip ng magring ang phone ko. Si Kerwin tumatawag, hello, nasaan ka? Sa bahay, why? Wala, na-miss lang kita, kahit kailan talaga itong si Kerwin, oh. Gusto mo punta ako dyan sa kondo mo? Sige, ikaw ang bahala. Sige bye, ibinaba ko ito at agad na naligo at nagbihis. Siguro kailangan ko na namang umiyak, para kasing sisibog ako pag hindi ko ito nailabas. Pagkadating ko sa bahay ni Kerwin, sinabi ko agad yung nangyari kagabi at kanina. Kerwin, ang sakit-sakit. Siya pa yung unang nanghusga sa akin, alam ko sa sarili kong wala akong ginagawa, hindi ako yung babae na inaakala niya. Iyak lang ako ng iyak. Iiyak mo lang yan, darating din yung araw na wala nang tutulo sa mga mata mo kasi pagod na iyang puso mo. Pagod ka na kasi ayaw mo na, natigilan ako, darating pa ba yung araw na yun? Hindi ko alam Kerwin, parang hindi na ito titigil kakaiyak. Umiiyak ka lang kasi nasasaktan ka, tama ka? Kerwin, paano ba mawawala itong sakit?
Simple lang, just close your eyes, breathe in breathe out, open your eyes and smile. Ginawa ko yung sinabi niya. Tama, nakakagaan ng loob. Parang sa isang ngiti ko lang wala na lahat. Huwag ka nang umiyak dadating din yung panahong sasuko ka kasi sobrang nasasaktan ka na. Hindi ako sasuko. Mahal na mahal ko siya, kahit masakit, sasuko ka din, yan na lang ang nasabi niya. Ikaw Kerwin, 9 love ka na ba? Natigilan siya sa sinabi ko. Bakit, ano? Oo naman, oh my, 9 love na siya, 9 love na ang best friend ko, pero kanino? Talaga? Sino ang maswerteng babae Kerwin? Ikaw, ha? Ano daw? Ano? Ikaw? Ano? Ikaw umuwi ka na ang ingay mo kasi. Abat sa excited lang akong malaman kung sino eh. Sino? Si Bea Alonso. Kerwin naman artista yun eh. Ang sanggit mo talaga, Bea, ewan ko sayo. Makauwi na nga. Tumayo na ako at lumabas na doon. Ihahatid na kita, hindi na ako tatanggi. Tipid din sa pamasahe. Actually, may kotse ako kaso hindi pa ko masyadong marunong mag-drive, kaya hindi ko ginagamit. Regalo sa akin yun ni Tita Helen, mama ni Raven, nandito na kami ngayon sa kotse. Pinaandar na niya agad ito, tumingin ako sa orasan. Maaga pa lang, wala pa siguro si Raven dun. Kerwin, kailan ka ba magkaka-girlfriend? Hindi ko maiwasang hindi magtanong. Pag single ka na, ha? Ang gulo niya. Ano ba yan Kerwin? Siguro, oh my, napatakip ako sa bibig ko, di kaya bakla siya. Hoy, alam ko ang iniisip mo kung hindi ka bading, bakit wala ka pang girlfriend, ang tanda-tanda mo na. Inaantay kita, hindi ko narinig yung sinabi niya. Muli, wala, sabi ko may hinihintay ako, sino? Si Bea Alonso nga, ay naku, ewan ko dito, ewan ko sayo. Hindi ko napansin na nandito na pala kami sa tapat ng bahay. Lumabas na ako, ganun din siya. Bye na Kerwin, thank you. Bye, pagkasabi niya nun lumapit siya sa akin then he kissed me in my forehead. Sanay na ako dyan, ingat ka, sabi ko at pumasok na sa loob. Tama nga ako, wala pa si Raven. Asan ba yun pumunta? Naligo na ako at nagpahinga. Nagba-vibrate yung phone ko. May nag-text, hindi rehistradong numero. Kung gusto mong malaman lahat-lahat ng nangyari sa'yo dati, nabitawan ko yung phone ko. Malaman? Sa bagay, hindi ko kilala yung mga some-ire sa relasyon namin dati, kaya kailangan kong malaman lahat, yung pagdukot sa'kin, kailangan kong malaman ang lahat-lahat.